beses makapag-take off ng 5 AM. Okay, set up mo ng gamit sa baba. Gamit ko. This is our day 3 here in Bicol. Now, pabalik na kami ng Manila. Time is 4:42 AM and mag-start na ako mag-load ng mga gamit. Pump up some bass. Let's go. Let's go. 5:53. Pwedeng habol lang ako, Jeng. Hahabol ako. Hindi, pihinto ako ng gasolinahan. Kung ano, pwede kayong dumiretso, habol na lang. Ha? Masabay na? 1 bar na lang pala, biglang bumaba eh. May manok. Narinig mo na ako, Jeng. Ha? Okay. Para dire-diretso na pag ano. Sabihin ko din pag asan ako. AM, nauna muna ako umalis kina Jeng at Owen. Since hindi pa ready si Owen dahil nagkaroon ng konting aberya, nag-lose yung side mirror niya. Ganap muna ako ng gas station along the way, then dun ko na lang sila aantayin. Nagbiblink na din kasi ang gas ko, yun ko na daw magpagas since natapos namin ang mayon loop nang hindi ako nagpagas. Dito ako sa Shell, paglagpas nyo ng Rilisan Tren, tatawid kayo sa Rilisan Tren, 500 meters, Shell na. So dire-diretso lang. Dire-diretso lang. Share na lang din, para sigurado. Sige. Ay, may. 995. Yan. Thank you. Dito na ako nakapagpaga sa Shell Bato Diversion Road sa Camarines Sur. ...229 kilometers din ang tinakbo namin bago ako nagpagas ulit. At ang total na tinakbo na namin ay nasa 605 kilometers. Ito ang pang-apat na papultang ko since day 1 ride namin. Inabot ng 640.50 ang full tank na nasa 10 liters. 64.35 naman ang per liter nila. Thank you. Thank you. Time check, 6:19 AM. Wait ko na lang sila Jen at Owen dito sa Shell. At dito na din nag-umpisa ang ulan ulit.
6:30 AM nasa Tagkawayan, Quezon na kami. Din na din ni Jeng magpagas at makapagpahinga muna kami saglit. This time na hiwalay sa amin si Owen, malakas ng ulan. Yung pagkakalam namin ay siya ang nauna sa amin, kaya pilit namin siya inahabol. 11:10, palis na kami ng Petron Tagkawayan. Maghahanap na lang din kami kung saan kami makakapag-lunch. At doon na lang din namin naantayin si Owen. Okay ba? Una natin yan para ano? Meron pang sinigang na baboy. Ano, tulingan? Akala ko magbubulalo. Tulingan na lang? Baboy. Ay, baboy. Nagbulalo na tayo. Ito ang tulingan. Oo, tulingan. Okay sa akin. Tulingan. Ito ano to yung ano? Sinigang na lang. Kahit na sa akin sinain na tulingan. Kapit na si Owen eh, oh. 30 minutes daw, di ba? Yan, sinain na tulingan. Sige, serve mo na. 12:26 PM, dito na kami sa 24/7 Bulaluhan Restaurant sa may Calawag, Quezon para mag-lunch. Dito na lang din namin naantayin si Owen. (1:20 PM) tapos na din kami mag-lunch dito sa Bulaluhan. Alis na din sana kami nang bigla na naman umulan. Kaya pinatila muna namin sandali bago kami nakalis. 2:36 PM, nasa Lopez Bypass na kami. Huminto muna kami saglit dahil nagtanggal kami ng jacket dahil wala na yung ulan at mainit na din ang panahon. 4:01 PM, nakababa na kami ng Bitukang Manok sa may Atimonan, Quezon. Huminto muna kami saglit para makapagpahinga at magmerienda. 6:25 PM, nasa Lipa, Batangas na kami. Matraffic din pala dito, kaya maabutan na din kami ng dilim bago makapasok ng stop. Nagpagas na din pala ako ulit sa Shell Pagbilao, Quezon. Inabot ng 669.35 pesos sa 11 liters. 60.85 naman ang per liter nila. 291 kilometers din ang tinakbo namin bago ako ulit nagpagas. At ang total na tinakbo na namin since day 1 ay nasa 897 kilometers na. Ang limang papultang ko na din ito. PM na nang nakapasok kami ng Stockton. Madilim at matraffic na din. At dito ay hindi na namin kasabay si Owen. Nahiwalay siya sa amin sa may bantang Lucena. Ibang ruta na binigay sa kanya ng bus. Sa may kilometer 44 S-Lex na lang kami mag-aanayan. (7:23 PM) nang makarating ako ng kilometer 44 sa may S-Lex. Ay nga lang sandali habang naantay namin si Owen.
kilometer, 44, sa may S-Lex. Hindi na tumulig si Owen sa kilometer 44. Go-overnight na lang daw siya sa may Laguna. Pagod na rin daw agad. PM sa house natin ako. Thank you Lord at nakauwi ako ng payapa at ligtas. That's all folks, yan ang aming 3-day ride sa Bicol para makapag-Mayon Loop. Nakakapagod pero enjoy naman. Ilang oras na birit at bomba, Anli, Hataw at Bengkingan. Sayang at marami kaming hindi napuntahang lugar dahil sa umulan. Pero okay lang, sa susunod na balik ko ng Bicol, sasadyahin ko sila. 5 beses din pala ako nagpapuntang sa 3-day ride namin. Yung first day, 3 times ako nagpagas. Yung una is 313.09 pesos. 5 liters lang dahil may gas pa ako. Yung pangalawa ay 554 pesos at 10 liters. Pangatlo ay 340.80 at 6 liters. Bali total of 1,207.89 at 21 liters. Nakarating na kami ng Ligao City, Albay. Second day, during Mayon Loop, hindi na ako nagpa-gas dahil may lamang pa yung tangke ko. Yung ika-third day, 2 beses ako nagpa-gas. Yung una ay 643.50 pesos at 10 liters. At yung second naman is 669.35 pesos at 11 liters. Total of 1,312.85 pesos at 21 liters din. 21 liters din. Kaya yung total gas expenses ko sa loob ng 3-day ride namin ay umabot ng 2,520.74 pesos at 42 liters. Maraming salamat ulit parang Jen at Owen, mga nakasama ko sa pag-ride. Another memories, new experience. Muli, maraming salamat paring ID sa leather jacket na binigay mo. Very effective siya, lalo na pag umuulan. Hindi na kailangan magkapote. Pag mainit lang, medyo Anli pawis. Pag guminto lang, nakahinto lang naman. Pero pagka nagra-ride na, hindi mo na mararamdaman kasi mahangin na. So,
okay na okay siya. Maraming salamat ulit. Kay Isabel, thank you very much sa pa-sticker. Ito siya. Ganda. Kaya kailangan yung magpa-customize sticker o kahit ng giveaway na gusto nyo pa-customize, kontakin nyo lang si Isabel. Yan ang bahala sa inyo. Comment lang kayo dito sa ano na to, video ko. Yan ang bahala sa inyo. Thank you din, Bel, sa'yo at kay Kurt sa pag-edit sa logo ko. Maganda. Thank you, thank you. Kay Chairman TV, maraming salamat sa pagsuporta, sa sub at pag-sub sa channel ko. More power to you, idol. Sana magkasabay tayo minsan sa lahat. Thank you. At kay Perrybag 3065, sa comment mo, sana makasabay ka namin sa next ride namin ulit sa Bicol. Ingat lagi. Thank you. Again, maraming salamat. Sana makasama namin kayo ulit sa next ride namin. Ingat lagi. Bye.